Mga boss, nakita nyo na ba itong listahan ng Time Magazine? Yung listahan na to, ito daw yung best companies sa buong mundo. Ngayon titignan natin kung paano niya ba tinitignan kung magiging isang mabuti or magandang kumpanya ang isang kumpanya. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Kumbaga, ito yung mga pinaka-okay, pinaka-magaganda, the best niya ng mga kumpanya So kung magtatrabaho ka, dito ka pumasok, ito piliin mo. Kasi best companies nga daw O ano daw yung best company sa Pilipinas, nakabilang dyan sa world's best. O andyan yung Ayala, SM, Jollibee, Aboitiz, Robinson, PLDT, tsaka Pure Gold. O sinabi naman, best company, hindi best employer. Paano naging best yung mga putang inang kumpanya na yan? Karamihan ng mga manggagawa dito sa mga kumpanyang to, napakababa ng sahod, tsaka provincial rate. Ano naman ngayon kung mababa sweldo? Ngayon, kung may skill ka na pwedeng bayaran ng mataas, sinong pipigil sa'yo para humiling ng dagdag sweldo? Basic, di ba? Kung yung skills mo pang minimum wage, anong aasahan mo sa sweldo mo? Gusto mo yung skills mo pang minimum wage tapos yung sweldo mo pang CEO, ganon? Kontraktual, nasa agency, hindi makuha yung full benefits tsaka privileges bilang manggagawa kasi nga kontraktual Walang problema sa pagiging kontraktual. Depende siya kung paano mo siya titignan. Kung gusto mo maging regular tapos rank and file ka pa rin, parang hindi siya magiging maganda para doon sa empleyado. Kasi unang-una, may stuck ka doon sa company and baka nga maging liability ka pa ng company kasi tumataas yung benefits mo without even compensating doon sa skills mo or kaya mong gawin. Kung may-ari ka ng kumpanya, mas gugustuhin mo ba ng empleyado na 50 years old na tapos kargador? Parang hindi naaakma yung trabaho niya doon sa current skills niya or at least yung physical strength niya kasi nga tumanda na siyang minimum wage. Which is dapat kasi hindi ka nag-i-stay doon sa minimum wage, dapat dinadagdagan mo yung kaalaman mo, yung skills mo as you move further in life para at least hindi lang pang minimum wage yung pwedeng ibayad sa'yo. Ngayon, marami ang benefits ng pagiging contractual. Unang-una, yung experience mo doon sa trabaho mo, pwede mong gamitin doon sa next company mo. And take note, hindi pa siya lalabas na pangit sa mata kasi nga, you've ended your contract. So, pwede kang magkaroon ng choices to move forward doon sa ibang kumpanya to actually gain more knowledge. Pero kasi ang tinitignan ng mga tao about contractual ay wala na akong trabaho nito after a year, after 2 years, 6 months, so on and so forth. Pero kasi yung skills mo nananatili doon sa kung ano lang yung alam mo after 6 months, after a year, after 2 years. So malamang yung mapapasukan mong trabaho will be the same. Unlike pag nagdagdag ka ng skills mo, you would have more opportunities at mas magiging madali yung paglipat mo sa ibang kumpanya na makakapagbigay sa'yo ng proper compensation, lalo na doon sa na-acquire mong skills. Numero uno mang api ng mga manggagawa itong mga demonyong kumpanya na to, di ba? Ayan na, pinapalabas nila, aping-api yung mga manggagawa, wala silang karapatan, tinatanggalan sila ng kung ano-ano. Well, tignan natin kung ano yung para sa kanya mapang-aping kumpanya. Halimbawa, Robinson. Alam nyo ba mga boss, na kapag pumunta kayo ng Robinson Supermarket, tsaka kahit doon sa department store, bawal umupo yung mga cashier, yung mga bagger, tsaka yung mga sales lady, yung mga nagtatrabaho doon. Niupuan niya, wala para makaupo, makapahinga yung mga manggagawa. Bawal umupo, bawal magpahinga. Kinang inatrabaho mo yun, boy 'Di ba? Kung ayaw mo ng trabahong nakatayo, kailangan may skills ka ng isang trabahador na nakaupo. Ganun lang kasimple yun. Grabe, hindi ko akalaing nanalo ka as congressman.
utong-uto yung mga mangmang na manggagawa kasi nga tingin nila yung pinaglalaban mo nakakaganda para sa nakararami. Pero ang totoo lang yan, hindi nila alam, or actually ikaw, hindi mo alam kung ano ba talaga yung kasama nung trabaho ng mga nakatayo na yun. Kung gusto mo nang nakaupo, ba't hindi ka umanap ng office work? Oo, hindi ka makahanap. Why? Kasi wala kang skills needed for that office work. So, anong gagawin mo? Ano, magre-reklamo ka na lang? Magpapataas ka na lang ng sweldo without even adding something to your skills? O anong ending? Inflation. Tumaas ang cost ng mga kumpanya to produce yung mga products nila, and then later on, yung pagtaas ng sweldo mo, binawi lang sa pagtataas ng mga produkto na bibilhin mo. O alam niya ba yon? Hindi. Doon lang sa break time, pwede magpahinga. Isipin nyo yun mga boss, 8 oras na nakatayo, walang upuan, walang pahingahan. Dire-diretso magtrabaho, tapos mga naka-heels pa yung mga yan, ha? Paano ba dapat sila magtrabaho? Ano, nakahiga? 'Di ba? Oh, yun ba yung gusto mong trabaho ng isang bagger? Yun ba yung trabaho ng isang cashier? Gusto mo nakahiga? Ay, hindi ko alam paano nanalo to. O anong best company doon? Ginawa na ba mismo ng mga Gokong Wei yan, yung may-ari ng Robinson? Sinubukan na ba nilang tumayo, 8 oras, dire-diretso, walang pahingahan? O putang ina, anong best company doon? Magkapareho ba ng trabaho yung CEO, tsaka cashier, tsaka bagger? Mag-isip ka nga. Para magka-value ang isang CEO, kailangan niya ba tumayo ng 8 oras? Hindi. Kailangan niyang patakbuhin ng maayos, desisyonan ng maayos yung kumpanya. Hindi mo kailangan tumayo ng 8 oras doon para lang magawa mo yun. Pwede mong gawin yun na nakaupo ka, but of course, hindi mo pwedeng gawin yung trabaho or hilingin yung mga perks ng isang empleyado kung hindi naman applicable doon sa trabaho mo. Mag-isip ka naman. O itong Pure Gold. Di ba lagi nagtitrending yung Pure Gold? Dahil sa mga hindi makatarungan na requirements para makapagtrabaho ka lang sa Pure Gold? Ang tanong, illegal ba yung hinihingi nilang requirements? Ano naman ngayon kung mataas yung requirements nila? Ayaw nila sa mangmang na empleyado eh. Diba? Ayaw nila doon sa mababang uri ng empleyado. Baka ikaw, okay sa'yo yung mga mababang klase ng empleyado, ba't hindi ka magtayo ng kumpanya mo? Miski bagger o janitor, hahanapan ng college degree diploma. Walang problema sa paghahanap ng college degree diploma. Unang-una, hindi lang janitor or bagger ang huling pwesto na pwedeng hawakan ng isang college graduate. Pwede silang mag-manage afterwards ng team ng mga bagong bagger, bagong janitor na papasok. And syempre, para hindi na sila maghanap ng iba pang college degree na would be easier to teach yung mga other advanced things na kailangan nilang matutunan sa pagmamanage, bakit hindi ako kukuha ng isang college degree at ipa-experience ko sa kanya kung ano yung mga trabaho ng imamanage nilang tao? Hindi mo kasi naisip yun. Para lang makapasok dyan sa Pure Gold. Tas magkano isa sahod? Barat din, napakababa din. Provincial rate pa. Ilang mayayaman yung nag-umpisa? Hindi nga minimum wage eh. Nag-umpisa sila as apprentice. And most of the time, apprentice doesn't even have a sweldo. Most likely, pakakainin lang sila ng libre, allowance, so on and so forth. But willing silang magtrabaho, mag-gain ng knowledge, experience, kasi alam nila na yung magigain nila, meanwhile, is going to be worthwhile. Ayaw na kasing mahirapan ng Pilipino. Lahat gusto na easy, gusto na may compensation na malaki kagad, kahit naman na yung skills nila is not equivalent doon sa hinihingi nilang compensation.
Ganyan yung pinopropagate mong idea sa mga manggagawa, kaya ka nanalo. Ang dami kasing Pilipinong gusto ng easy money. Tapos, iboboto nila yung mga taong mag-a-appear as a savior para gumanda yung buhay nila. Hindi nila maiisip na sila mismo yung dapat gumawa ng mahirap na bagay para makaalis doon sa sitwasyon nila. Jollibee, isa rin yan. Pare-parehas naman presyo ng Chicken Joy kahit saan ka pumunta. Pero magkakaiba yung sahod ng mga manggagawa. Ang dami ring pang-aalipusta niyan sa mga manggagawa niya dyan sa Jollibee. O mas lalo na tong SM. Kilala na halos kalahati nga siguro eh. Puro mga kontraktual tsaka mga nasa agency yung mga manggagawa dyan eh. O anong best company? Yung mga pinag-ayabang nyo. Best siguro kung pinag-uusapan natin paano nyo apihin at maliitin yung mga manggagawa nyo. Best siguro pag pinag-usapan sa pagkuha nyo lang ng pagkuha ng tubo o kita kapalit ng buhay ng mga manggagawa nyo. Ba't di ka magtayo ng kumpanya mo para maintindihan mo kung paano magpatakbo ng isang kumpanya? Tapos, gawin mong charity, huwag kang kumita, lahat ng ikikita mo, ibigay mo lahat sa manggagawa. Di ba ganun mo sila kamahal? This is Pinoy Extreme. Have a good day.